Guys, kain na kayo. Dito po ako sa aking amo. Ano po yung niluto ko kagabi? Yung pong manok na kinamatisan, tinalungan, baon ko po. Hindi ko na pinainit at kahit po ng sano. Ang mga gamit ko ng aking amo, puro mga electric. Hindi ko alam kung saan nila pipindot. Kahit baga nang walang kalam-alam, kain na po tayo. Hindi ko na pinainit at gutom na ho. May amo pa ho akong sunod. Isa hong kagat ng isang subo. Tapos isang kagat. Kaya po tayo. Kaya yung buhay namin dito sa Italia. Para magkalaman ang sikmura at hindi kakalam-kalam sa sunod na trabaho. Kahit paano gagawa ka ng paraan para makakain. Ayan. Ang sarap din naman ho kahit hindi masyadong mainit. Ang importante ho ay may laman ang tiyan. Di ka ho. Ayan, kain po tayo mga OFW, mga loves. Pagkat napahit, tinagas na. Ang sarap. Salamat po sa Panginoon Diyos at lagi nang may nakakain. Salamat po kay Papa Jesus sa lahat. Kain na po tayo. Kita nyo ha, sa Pilipinas, akala nyo lang sa abroad ay napakasarap. Masarap dahil nakita kami ng pera. Pero oras ng ang kalduhan, nakawakan lang sa kamay dahil pagbayad sa bahay, mapadala sa Pilipinas, sa pamilya, sa magulang, pagbayad sa bayarin sa kuryente, sa gas. Nakalatipan nila ako. Siguro may nakaalala sa akin pogi. Ay, ang asawa ko pala. Kaya po tayo. Ang sarap. Kahit malamig. Kumundat na. I love you, God. Ang sarap ng higop. Gutom ng katulong. Ay, taob ay. Ayan. Tawag ang aking mahal na asawang Rumpipal. Ang aking asawang Italiano. Tawag. Asawa ko, ang sarap mo talaga magmahal. Ubus daw yung niluto ko. Ang tira daw lamang ilang pirasong gulay at kaunting sabaw. Nasarapan ng ano kasing Italiano. Ay ano, kinakain ng lahat ng mga pagkain nating mga Pilipino. Hindi ho katulad ng ibang maarte. Siya ho siya pa ko pa lamang tinuruan ko na ho dahil ho, sabi ko hindi kami mayaman ha. At hindi ka din naman mayaman. Kaya kung anong pagkain sa mesa ay pag-aaralan mong kainin. Huwag ka magsasabi ng nakakarumi o nakakadiri. Pag ayaw mo, sabihin mo na lang ayaw mo, grazie, salamat. Ganon ha. Ayaw ko nang sasabihin mong nakakarumi ang pagkain dahil ang pagkain ay isa sa pinakamahalaga sa ating buhay. Kaya huwag ka magsasalita ng gano'n. Sabi po naman sa mga ibang may mga asawang mga foreigner. Pag nakita mo, akala mo naman kung mga sino. Minsan naman yung iba, hindi pa naman sila kasal. Samantalang ako kahit naman ako gaganda-ganda ako pinakasal ng aking asawa. Ha? Kasal kami din. Kaya ako Italiana na. Ayan. Sabi naman sa mga ibang may mga asawang foreigner, turuan nyo ng mga pagkain natin, ang mga asawa natin. At saka huwag naman masyadong makapagmalaki ibuagas. Porque ang asawa ay foreigner. Pare-pares lang naman mga nagtatrabaho. Ayan. Napasabi pa tuloy ako. Ito naman ang aking ba, magugutom ka naman ako. Hindi pa ako nakakapag-umpisa magtrabaho sa amo ko. Kakainin ko na rin sa akin. Paborito ko rin sa araw at sa gabi. Tapos magugutom ka naman ang tinyo may mansanas pa. Ayan ho, may brios, may biskuit. Ang dami dito. Ang tubig ko, kinukuha ko sa aking amo sa gripot. Kasi ako bibili pa, sayang ang mahal ng bilihin. Ang mahal ng tubig niya sa tindahan. Tapos mayroon din yung brios pa. Paano mo ako magugo? May garnit pa, yung parang cheese card. Tapos din nyo, may ubas pa. Din nyo, sabi, baka gatin mo na ang ubas. Ang sarap. Ayan. Ganyan. Maluugan pa ako ng buto. Ganyan ang buhay namin mga Italiano, mga katulong dito sa abroad. Ayan. Ang feeling lang ay, kala mo naman ay ang ganda. Sarap ang buhay pero napakahirap po sa kalooban. Ang layo sa pamilya. Kagandaan nga lang kami kumikita dito ng kahit pa paano na itutulong sa Pilipinas sa mga nangangailangan. Ayan, sa aking mga katulong, huwag na tayong aarte ha. Dahil ang ating kamay na may lagi nakalublob sa Isidoro.
Hindi ko mapitas at karirinis ko lang ng ilodor ng amo ko. Baka may sinitsingit pa. Kaya may nahugasan ko na. I love you. Ingat po tayo. God bless.